Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko, paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Hesukristo hanggang sumapit sa Diyos na Ama kong totoo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ng 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang mga bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Narinig natin kung paanong nagpaiwan si Jesus at nanalangin habang pinaunan na niya ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo. Ipinapakita sa atin ito ang malalim na ugnayan niya sa Ama. Bagaman napakadakilang bagay ang nagawa niya na magpakain ng libu-libong mga tao, hindi niya ito ipinagmapuri. Hindi niya hinangad ang parangalan ng kanyang sarili kundi ang parangalan ng Diyos. Isa itong paalala sa atin na ang pagpapakita ni Jesus sa atin ay pagpapakilala din sa atin ng Ama. Tulad niya ng minsang sinabi niya kay Felipe, "Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama." Tulad ng Ama, nagmamalasakit si Jesus kaya naman alam niya ang hirap na dinaranas ng mga alagad niya noong hindi nila maisagwa ng bangka dahil sa pagsalungat sa kanila ng hangin. Ayon sa Ebanghelyo, lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, subalit napagkamala naman siyang multo. Hindi siya nakilala agad ng mga alagad. Gayunpaman, nagpakilala siya at nagsalita, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Isinasalarawan nito ang mga pagkakataon na tila lumalabo ang ating paningin at hindi natin nakikita si Jesus na kasama natin, lalo na sa mga matinding unos sa ating buhay. Pinanghihinaan pa nga tayo ng pananampalataya kung minsan. Kaya ipinapaalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo na nariyan palagi si Jesus. Ipinapakilala ang kanyang sarili upang magkaroon tayo ng kapanatagan kahit pa mayroon tayong mga pinagdaraanan. Sa pagsisimula ng taon, ano ang mga hangin na tila sumasalungat sa iyo para makausad? Maaaring ito ang nais ng Panginoon na dalhin mo sa panalangin ngayon. Kung paanong sa gitna ng dilim siya'y nakasama ng mga alagad, gayon din siya sa bawat isa sa atin sa mga madilim na sandali ng ating buhay. Sinasabi niya sa atin, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sa mga panahong ang kalooban namin madilim, Panginoon, kami naway iyong aliwin. Ang iyong tinig, iparinig mo din sa amin upang magliwanag ang puso naming naninimdim. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.